Hi guys! Samahan nyo nga pala kami pumunta ng Boracay in just 5 days. Yes, Day! Pupunta kami ng Boracay ng 5 araw dahil nga nabitin kami nung way back 2022 nung nag-birthday din yung anak ko. Nabitin talaga kami nun dahil 3 days lang ata kami nun that time. And kung first timer mo sa Boracay, well, hindi pwedeng 3 days ka girl kasi nga mabibitin ka talaga. Tignan mo nangyari sa amin. Binalikan talaga namin ng Boracay. So ayun na nga, ang tagal na nitong video na to pero ngayon ko lang talaga siya na-edit dahil sa sobrang busy ng babaeng ito. Ito nga guys is birthday ko nung April 7, 2024. And last year pa ang kaganapan na to pero ngayon ko lang talaga na-edit, promise. Pero anyway, ito na, nakasakay na kami ng airplane neto. So ang flight pala namin dito guys is gabi. Sinulit talaga namin ang pagkakataon na to at hindi na kami babalik. Chares, pero babalik pa rin kami syempre. So isi-share ko na yung mga journey namin para at least kung first timer ka, ay para to sa'yo at meron kang idea kung saan ka pupunta, girl. And Jai, pagkababa nyo ng airplane, syempre sasakay kayo ng tricycle or van para pumunta dito sa tourist lane. Ang purpose nito guys, kasi kailangan nyo mag-register, kailangan nyo ilista ang mga pangalan nyo. Of course, meron kayong babayaran dito na almost 600 ata or 700 ang nabayad namin dito. Yes girl, kasi sa bawat ticket na babayaran nyo, kailangan talaga magbayad. Kasi syempre, sasakay tayo ng yate. Charis! Ayan yung sasakyan namin mamaya. So, inaantay lang talaga natin dyan. Kasi nga, pila-pila talaga girl. And I think mga 2 hours kami nag-wait dyan bago kami makasakay dyan sa boat na yan. At syempre mga Jai, kailangan yung ingatan ng inyong ticket. Kasi nga, pag wala kayong ticket, ay hindi kayo makakasakay dito sa boat na to. After nga nyan, ay nakarating na nga kami dito sa Boracay. O ayan, nakita nyo, may Boracay, diba? Since ginabi na nga din kami, so ayan, nagrent na nga din kami ng tricycle para pumunta sa Station 3. And for your information, is nasa 300 pesos pala ang binayad namin sa tricycle guys. Kasi nga, narent talaga namin yung tricycle at hindi kami nag-wait na mga passenger. Since kailangan na talaga namin makarating at pagod na pagod din kami mga Jai. At ito lang ang kaginagandahan dito sa Boracay talaga. As in, kahit late ka na dumating, kahit gabihin ka, meron talaga dito guys na available na mga hotels na mga pwede nyong pag-check-inan. Meron ding affordable, meron ding sakto lang, medyo tama lang. At meron ding mahal syempre. At syempre, nakadepends yan sa inyong budget. So ayun na nga guys, dito kami kumain at ayan yung anak ko na puwing pa dahil sa kakulitan. So ayan, sobrang ganda naman ng room namin. May hot shower, maganda yung room, naka-aircon. And may free breakfast na rin siya guys. Kaya, perfect talaga ang gising mga be. Nakakatawa lang din mga Day kasi alam nyo ba si UK noon that time is nagdedede pa, nagdadiaper pa. Ngayon, nagugulat na lang talaga ako dahil malaki na yung anak ko. 2024 pa pala pero ito. Pero syempre kasi hindi na nagdedede yung anak ko, hindi na siya nagdadiaper at pinagraduate ko na talaga siya. So anyway, pinabraid ko talaga ang anak ko dito Day at hindi na ako nakisali at sa sobrang haba ng buhok ko at nasa magkano din na binayaran namin dito. So ayan, tawang-tawa din nga ako dito kasi nga nagmamaldita yung anak ko at naiirita na siya at gusto niya na talaga mag-swimming mga Day. Tignan nyo ang tingin, ang sama, manang-mana sa nanay. So ayun guys, excited na yung anak ko. Anyway, ang binayad pala namin doon is nasa 6,000 kasama na si John. Hindi na talaga ako nakisali. At baka abutin kami ng isang araw kakabraid sa sobrang haba ng buhok ko. So anyway, ayun na nga. Sobrang may enjoy nyo talaga dito dahil kasi nga ang dami din bilihin dito. Syempre dapat may budget kayo no. Alangan naman magpapagutom kayo dahil ang sasarap talaga ng mga pagkain dito at matutukso talaga kayo dahil. Kaya kahit ako hindi talaga nakapag-diet. Isa din sa mga nagustuhan ko dito yung mga dessert nila, yung mga ice cream nila. Kaya kagaya ito guys, kahit sa gilid lang yan kapag nagutom ka ay marami ka talagang pagbibilhan. At syempre, napakaganda talaga ng sunset dito dahil kaya nga ito talagang dinadayo ng mga tao dito, yung sunset sa Boracay. Sa sobrang daming tourist dito at sa mga dayuhan dito guys, sobrang ganda talaga, promise. Na para talagang nasa ibang bansa ka, ganun ang feeling mga be. So, 2 days na nga namin dito at ayan, naganap-hanap kami na makakain dito at alam nyo naman, sa gilid ng dagat ay marami talaga kayo pwedeng mapuntahan at sobrang dami rin mga restaurant dito at mga inumin at pwede rin kayo mag-videoke guys. Alam nyo ba mga Jai, tuwang-tuwa nga talaga ako dun sa mga foreigner na sumasayaw. So ayan na nga, pagkatapos pala namin kumain dyan, nag-walking na nga lang din kami dito. At ayan ang outfit ko from TikTok. So kung gusto nyo yan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Lakas makasexy nito mga be at pwede talaga ito pang aura pag nasa dagat kayo. So ayun na nga Jai, since na-board na nga din kami at wala naman kaming gagawin doon sa room namin. Kaya nga, nagstay muna kami dito sa labas at nagpiknik na nga lang din kami dito at nagbili na kami sa 7-Eleven ng mga foods namin. So ayan, tuwang-tuwa din nga ang anak ko dito at sayaw ng sayaw.
Gustong gusto ko talaga na nagpipiknik sa dagat, day. Kaso nga lang walang mga ilaw dito. So anyway, pagkatapos nga namin magpiknik-piknik dyan, nakita nga namin to si kuya. Fishing nga sila dito sa gilid ng dagat, guys. At ang dami din na talaga nila nakuha, promise. Bigla nga ako nainggit kasi mahilig talaga ako mag-fishing. So anyway, ika-third day na nga namin dito, day. At nagsakay na nga din kami ng tricycle papunta ng station to. Kasi ang hirap naman paglakarin mo, day. Sobrang layo talaga, promise. Di naman kalayuan, pero kung trip mo mag-walk, pwede naman. Pero kami nag-tricycle talaga at tamad talaga ako maglakad ngayon. So ayun na nga, so sobrang ganda dito sa Station 2, guys. Alam nyo naman, ang dami ring bilihan dito at ang daming restaurant dito. Gaya na lang ng handmade love na to na ayaw akong pag-videohin sa loob. Sayang naman at sana ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mga product nila. Medyo na-disappoint din talaga ako kasi nga bawal daw mag-vlog. Sobrang creative din talaga nila dito at ang gaganda din ng mga product nila kaso sayang hindi nyo nakita. So ayun na nga, kahit na-disappoint ako, pinakita ko pa rin sa inyo kasi ayaw ko na talaga siya ipakita sa vlog eh. Ember na yarn. So ayun na nga, day, natatawa nga ako kasi bigla ako natakam dito sa mga samgyup na kineme dito na mga pagkain nila. Oo, day, tawang-tawa nga ako, 'di ba nga may samgyup kami that time. And then itong mga napili namin pagkain is pang samgyup. So hindi pa talaga nanawa ang babaeng ito. So nagtry pa rin ako ng mga pagkain nila. Siyempre, ibang pagkain sa Boracay, no? Ganun. Tapos alam nyo ba, day, sobra akong natutuwa sa restaurant na yun. Kung makikita nyo yung mga unano doon or yung mga maliliit na mga tao. Kasi meron sila mga staff na ganun, guys, na tumatanggap sila ng mga ganung tao na kahit may kapansanan or what or maliit yung tao, tinanggap pa rin nila. Kaya saludo talaga sa may-ari ng restaurant na yun. So ayun na nga, day, pagtapos nga namin mag-swimming dyan, nagbili na nga din kami ng milkshake dito. At ang dami talaga mabibili dito, promise. Pahapon na nga din dyan, day, kaya naghahanap na rin kami na makakainan namin dahil gutom na nga din ng mga person. At sino nagsabing porket nanay ka ay wala ka ng karapatan mag-two-piece? Sino nagsabing bawal? Sabihin nyo. Sabihin nyo. So ayun na nga, day, yung experience talaga namin dito is super nice and unforgettable moment talaga. Mas na-enjoy kasi talaga namin yung pang second time namin na pumunta dito, day. Tapos, day, ito na nga, nag-order na nga din kami dito ng pang Indian food. Well, sobrang sarap talaga, day, promise. Babalik-balikan mo talaga dito pag natikman mo. Tignan nyo naman yung pita nila. Nagmamantika-mantika pa, day, sobrang sarap. Tapos ito naman, kapag boring ka naman sa gabi, day, meron din naman ditong parang party at inuman. At kung lasinggera at lasinggero ka, para talaga sa'yo tong spot na to. So ayun na nga, day, ka-fourth day na nga namin dito, day. So ayan, makikita nyo yung mga isda. Talaga naman lumalabas talaga at makikita mo talaga na super clear ng water. As in, crystal water talaga, day. Sobrang na-amaze talaga ako. Alam mo yung hindi mo na kailangan dumayo kahit saan kasi nasa front beach lang talaga ang dagat na to. At dito nga kami banda naliligo, day. So ayun na nga, day. Grabe talaga experience ni Joms dito kasi nakadalawang tusok talaga siya dito. Meron siya napaka na parang creatures. Namali lang talaga kami ng pwesto kaya nga mag-ingat ka kapag nandito ka sa Boracay kasi meron mga spot talaga na meron ka maapakan ng mga creatures na masasakit. Tapos, day, ito na nga yung favorite spot namin dito kapag naiinitan na kami or pagod na kami is magpwesto dito tapos kain-kain mangga. So ayun na nga, guys, sobrang sarap ng mangga na binebenta ng mga batang ito, lalo na yung alamang. Craving satisfied talaga ang babaeng ito. Alam nyo ba, guys, sobrang hilig ko talaga sa mangga. Yung tipong naglalaway ka tapos makikita mo yung ganito, may mabibilhan ka. Well, bili agad. Sobrang sarap ng alamang nila, guys, pero mas favorite ko talaga yung asin tsaka sili. Tapos ito namang anak ko, guys, sobrang nag-e-enjoy talaga siya. Actually, takot na takot ang anak ko dati sa tubig. Pero dito talaga siya sa Boracay nag-e-enjoy, promise. Siguro dahil may mababaw na spot, kaya ganun. Tapos, day, ang lala, inabot na kami ng gabi dito. Talaga naman. Tignan nyo naman si Yuki. Sobra talaga siya nag-e-enjoy. Actually, meron naman kami mga kasama dito sa gilid. Tapos, ayun na nga, nagtambay na nga din kami. Syempre, wala naman kaming choice kundi i-enjoy yun talaga kasi ika-fourth day na namin neto, day. Isa din kasi sa pangarap ko na yung parang nagbo-bonfire ka sa gilid ng dagat or may liwanag ba, ganun. Pero ayan, yung ginamit ko, nag-flash lang ako ng phone ko dyan kasi hindi naman talaga maliwanag dito, as in meron lang spot na light. Marami kasing restaurant dito sa beach. Kahit gabi na, hindi ka talaga may ilang pumunta sa tabi ng dagat. So ayun na nga, banding-banding kami ng anak ko, ni Jom. Syempre, happy family. Sobrang sarap lang din mag-relax ng ganito. Alam mo yung tipong relax ka, tapos wala ka munang iniisip na trabaho. Tapos ang dami mo naiisip, ang dami mo nga pangarap, tapos titingin ka sa mga bituin, ganun. Actually, guys, kung sasabihin ko sa
inyo, mas mahal pa nga pumunta ng Boracay kaysa mag-Thailand, ibang bansa. Kasi para ka nag-ibang bansa talaga guys, sobrang mahal na mga bilihin dito sa Boracay. So yun talaga na experience namin. Kaya sabi ng partner ko, kasi yung partner ko guys, nakapunta na dati ng ibang bansa. At lagi niya talagang sinasabi na mas mahal pa daw yung expenses ng Boracay or magpunta ka ng Palawan. Kasi mas daig mo pang pumunta ng ibang bansa, ganun. So meron din ako nitong video dahil nung nagpalawan kami, kaso sobra talaga ako ng hinayang dahil kasi nga na-format ko nga yung mga vlogs ko na nagpalawan kami. Dahil lang dun sa business ko sa TikTok na JNY Alamang, kaya sobrang na-disappoint talaga ako guys kasi ang ganda rin ng spot doon sa Palawan, as in sobrang ganda talaga as in. Dahil doon guys, nag-tour pa nga kami doon at nagsakay ng bangka, kaya nga sobra talaga ako nanghihinayang, wala akong choice, na format ko talaga ang phone ko dahil. Kaya lesson learned talaga sa babaeng nito na kapag may mga vlog na napaka-importante at magandang pang content, upload na kasi agad dahil. So ayun na nga dahil dito na nga din pala kami nag-decide na kumain. Dahil unlimited na lahat ng foods nila dito. Kompleto na lahat. May fish, may karne, may gulay. And then ito dahil ka 5 day na namin dito. So ayan, nandito pa rin kami sa favorite spot namin. So dito naman dahil nandito naman kami sa favorite spot namin, 'di ba? So tignan niyo yung view, sobrang ganda talaga. At syempre dahil mangga na naman, always mangga ang babaeng to at nagpakasawa talaga. Oo dahil grabe talaga kasi ang cravings ng babaeng yan. Ang sarap pati ng mangga nila, maasim-asim na manamis-namis, ganun. Pero ako mas gusto ko yung hilaw, tapos si Joms naman gusto niya yung hinog, kaya magkaiba kami ng pinili. At tignan niyo naman dahil yung anak ko, tignan niyo, sobrang nag-e-enjoy talaga siya. Bilang magulang, syempre nakakatawa din makita yung anak mo nag-e-enjoy. Actually, dahil favorite niya yung manggang matamis-namis, pero nung tinawag namin siya dyan, dead ma siya dahil. Mas pinili niya talaga maligo na maligo. Tapos dahil meron ditong tinatawag na parang ganito, nakalimutan ko na kung ano nang tawag dito guys, pero nagtry kami ni Joms dyan. Tapos ang ginawa ko, alam nyo ba dahil, hindi naman kami nagpakalayo-layo dyan, pero kasama namin yung anak ko. Tignan nyo naman, napaka-explorer talaga ng anak ko. Kaya wala akong pakialam kung i-bash ako ng mga tao dyan. Hindi naman kami nagpakalayo-layo dyan, hanggang doon lang kami sa kabila, pero hindi naman kami yung sa super lalim. Pero wag ka day, amaze na amaze sila kasi nakakatayo ako dyan day. Oh, yes, hindi lang nakuhanan ng video kasi nga wala kaming dalang camera niyan that time. At si kuya lang din ng video sa amin kanina bago kami umalis. Pero grabe day, kailangan mo talagang magaling ka mag-balance. So ayun, na-try ko siya pabalik-balik na nakatayo. So kailangan mo siyang i-balance yung alon, lalaruin mo lang talaga siya. So best experience din talaga to mga day. Pero kung i-compare ko siya sa Palawan or sa Boracay, mas nag-enjoy din kami sa Palawan guys kasi ayun talaga may activity talaga kaming ginawa, may mga destination kami mga pinuntahan, like maraming mga isla yung mga pinuntahan namin, tapos marami kami sa boat na yun, pero hindi naman super dami, pero malaki yung boat na dala namin at para talagang malaparaiso yung napuntahan namin sa Palawan. Pero kung tamad ka naman na at gusto mo lang yung chill-chill lang, well, para to sa'yo yung Boracay dahil pagkagising mo pa lang sa umaga, pwede ka na talagang pumunta sa dagat dahil front beach lang talaga siya. At syempre, yung kinagandahan sa Boracay is sobrang clear ng water, crystal water, maganda yung water talaga, lalo na yung sunset dito. Baby pa lang talaga si Yuki ay sinasanay na namin mag-travel yung bata para hindi siya mailang. Meron kasi mga batang nagsusuka, hindi sanay, naboboring, pero yung anak ko talaga sinanay namin ganito para at least kahit saan kami magpunta, ay talagang goal lang din ng anak ko. Sobrang brave din talaga ng anak ko na to dahil nga, 'di ba, nagpunta rin kami ng Apu Wang-o doon at nagsakay kami ng tramline that time and nag-viral yung post ko doon sa TikTok na umabot ba naman ng 2.5 million views dahil nga merong mga KJ na nanay na wala daw, hindi daw safe yung anak ko. Pero guys, sobrang sulit talaga din pumunta sa Apu Wang-od. Pero dahil sa video namin ng anak ko na yon, nagkaroon na rin ng tulay doon sa may Apu Wang-od. Kasama ko kasi yung anak ko guys, nung pauwi na kami, sinakay ko siya doon dahil hindi talaga biro ang mag-hike doon at mapapasabi ka na lang final destination talaga dahil 2 step pa lang ay mamamatay ka na sa hingal. So wait nyo lang guys dahil ipopost ko din dito yung journey namin nung nag-Apu Wang-od kami. Ngayon lang din talaga ako nagkaroon ng time at 2025 ko pa ito inedit at ngayong 2026 ko siya i-continuous. Tignan nyo naman kung gaano katamad ang bakalang to. Nanghihinayang kasi ako guys sa mga vlog ko or sa mga memories. Hindi lang pagbablog kundi sa memories na kung saan kami nagpupunta, 'di ba? Anyway, sobrang nag-crave ako dito at napabili ako ng soft drinks na nasa pote talaga. Oo, dahil namimiss ko siya dahil sa probinsya, gantong-ganto talaga. Kung balak nyo bumili ng cake dito kayo bumili sa may Cafe del Sol Bakery. Guys, sobrang sarap talaga ng mga cake nila dito. And anyway, dito na lang din kami kumain. Alam nyo ba, nabitin ako dito sa may oyster nila. Sobrang sarap talaga. Hindi ko ma-imagine yung sa sarap. Promise, nabitin kami that time dahil ubos na. Gusto pa sana namin umorder.
Hindi ako makaget over talaga. Sobrang sarap nung oyster, promise, nakakabitin. Kaya kung babalik kami dito, nako, sana naman talaga meron silang available uli. Sobrang sarap niyan, promise. So, ayun lang naman ang in-order namin since kami lang naman. Dahil kinabukasan nga is pauwi na rin kami na mga hapon. Kaya yung cake na in-order namin guys, naparami pala yan. Sobrang sarap niyan, promise. Walang tapon yan. Pero saan mo ilalagay yan? Dahil uuwi namin yan. Pero kasi hindi namin madadala yan lahat. Kaya nga nagawa na lang din ako ng paraan talaga para i-take out yan. Kasi sayang talaga girl, magkano din ang ginastos namin dyan is nasa 2,500 or 3,000 ata. Parang ganon kasi magkano yung per slice niyan. Na-overwhelmed talaga kami sa sobrang sarap ng mga cake na yan kasi noong 2022 dito rin namin binilhan ng cake si UK and sobrang sarap talaga girl. At syempre may for the TikTok unbox lang to and nag-blow din siya ng cake niya pero hindi rin naubos ang cake na yan. At syempre guys, nauwi namin yan. Ika 6 days na nga namin and mamayang hapon is flight na namin. So ang ginawa muna namin day is nag-tricycle kami dito at nagpa-laundry muna kami para pag uwi namin wala na kaming mga iisipin pa mga labahin. Kaya ayan, nag-tricycle lang din kami dito at kumain. At syempre that time talaga, alam nyo, masasabi ko lang na nanawa talaga kami. Alam nyo ba yung almost 3 days namin is nanawa na talaga kami. So ayun lang, nasobrahan naman kami sa pagstay namin dito, pero worth it guys, worth it talaga. At least bago kayo pumunta, 'di ba? At least magpapamiss muna si Boracay bago kayo pumunta. So anyway, ito na yung last lunch namin dito sa Boracay. Sobrang sulit ng pagkain, worth it yung mga seafoods, promise, sobrang sarap talaga. Kahit saan station kayo pumunta, worth it yung mga pagkain. Natatawa na nga lang din kami sa sobrang daming restaurant nito. Eh hindi na namin alam kung saan kami kakain. Pagkatapos nga namin kumain, nagbili lang din kami ng mga pasalubong. At syempre dahil na-miss ko din ito dahil syempre sa probinsya namin maraming ganito, biskotso. So ayun lang, nagbili din kami ng mga, hindi ko na maalala. Basta kung ano lang yung pinakita ko sa inyo, gaya nitong piyaya, nagbili din kami niyan, ng pasalubong, kayuki. So ayun lang guys. Pagkatapos nga namin kumain dito, ayan, nagmuni-muni lang din kami at nagbili kami ng mga t-shirt dito, pampasalubong. Pagkatapos nga namin magpa-laundry, ayan, ready na yung mga ano namin, luggage. And nagsakay na nga din kami dito sa may bangka. Nakakaloka lang sumakay dito sa hagdan, lalo kapag maalon. Kaya be careful kapag nasakay kayo dyan. So ayun na nga, pagkatapos niyan, ayan, paalis na nga din kami at nagbayad na nga din kami ng ticket dito. At nandito na nga din kami sa airport at nakita nga namin itong artista na to. Nakalimutan ko yung pangalan niya, day. Basta singer ito at nasa Going Bulilit siya dati. So, ayun lang. Nagpa-picture na nga din kami dyan. Tapos, ayan, pasakay na nga din kami. Gabi rin kasi yung flight namin yaan. At super pagod talaga, day. So, ayun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa aming mini vlog. Mini vlog yan, pero ang haba. Ilang minutes to, day? 17 minutes. Ganun siya. So, ayun lang guys. Ang total pala na nagastos namin lahat is nasa 150,000 plus. Kasama na yung mga itinerary namin dito. Boat transfer, kung saan-saan, hotel and food.